Siddhanta Bakra at Bidurata. Matapos ang pagkamatay ni Salva sa labanan, isa pang mangmang na hari na nagngangalang Dantabakra ang nais patayin si Krishna. Kaibigan ni Salva si Dantabakra at labis siyang nabalisa. Kaya't pumasok siya sa battlefield na walang karwahe. Ang tanging sandata niya ay ang isang pamalo at ang kanyang nag-aapoy na galit. Siya'y napakalakas na kapag siya'y gumalaw, naramdaman ng lahat ang pagninig ng lupa. Nang makita ni Panginoong Krishna na si Dantabakra ay papalapit na walang karwahe, agad siyang bumaba sa kanyang karwahe at inihanda ang kanyang pamalo. Nang humarap si Krishna sa kanya, biglang huminto ang mangmang na si Dantabakra. Tulad ng paghinto ng mga nanggagalit na alon sa dagat sa dalampasigan, tumayo ng matatag si Dantabakra na may hawak ng pamalo at sinabi, "Napakalaking kasiyahan, Krishna, na magkaharap tayo ng harap-harapan. Nagkamali ka ng malaki sa pagpatay sa aking kaibigan ni si Salva. Alam kong nais mo rin akong patayin. Kaya naman, kailangang magamit ko ang aking pamalo. Ako'y may utang na loob kay Salva at ang tanging pagpatay sa iyo ang makapagbabayad sa pagkakautang ko sa kanya." Matapos magsalita, si Dantabakra, hinampas niya si Krishna sa ulo gamit ang kanyang pamalo o club at naglabas ng malakas na tunog na parang leon. Ngunit hindi natinag si Krishna, ni hindi siya nasaktan. Kinuha ni Krishna ang kanyang pamalo na tinatawag na Kaumodaki at gamit ang kanyang kasanayan, hinampas niya ng malakas ang dibdib ni Dantabakra. Kaya't nabiyak ang kanyang puso. Siya ay nagdugo at bumagsak sa lupa. Napatay na. Si Dantabakra ay may kapatid na nagngangalang Bidurata na labis na nagalit. Humihingal ng malalim. Lumabas siya sa battlefield upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Humarap siya kay Krishna na may hawak na espada at kalasag. Ginamit ni Krishna ang kanyang Sudarsana Chakra, ang kanyang bilog na sandata, at agad niyang pinugutan ang ulo ni Bidurata. Sa ganitong paraan, matapos patayin si Salva at sirain ang kanyang eroplano at pagkatapos ay patayin si Dantabakra at Bidurata, pumasok si Krishna sa kanyang lungsod sa Dwarka. Walang sino man ang makakapatay sa mga malalakas na mandirigmang ito kundi si Krishna lamang. Kaya't ang lahat ng mga demigods sa kalangitan at ang mga tao sa lungsod ay pinupuri siya. Pinalamutian ng masaya ang buong lungsod at ang mga mamayan sa Dwarka ay nagdaos ng malalaking festival, selebrasyon
nang dumaan si Krishna sa lungsod. Si Panginoong Krishna ay nagpakita sa mundong ito sa pagtatapos ng Dwapara Yuga upang lipunin ang lahat ng mga demonyong hari. Ang mga ilang demigods ay inutusan ding magpakita sa mundo upang tumulong sa mga transcendental na gawain ni Panginoong Krishna. Nang dumating si Krishna, kasama niya ang kanyang mga walang hanggang tagasunod. Ang mga demigods din ay hiningan din niya ng tulong na bumaba sa kanya, kaya't lahat sila ay isinilang sa angkan ng Yadu. Ang Yadu Dynasty ay binubuo ng 101 angkan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang lahat ng kasapi sa mga angkang ito ay gumagalang kay Krishna. Sa paraang nararapat sa kanyang banal na kalagayan, at silang lahat ay mga deboto niya sa puso at kaluluwa. Ang kanilang pagmamahal kay Krishna ay napakatindi na sa kanilang pang-araw-araw na gawain, maging sa pag-upo, pagtulog, paglalakbay, pakikipag-usap, paglalaro, paglilinis, at pagligo, sila'y laging nakahubog sa pag-iisip kay Krishna. Nakameditate sila lagi at hindi na nila pinapansin ang mga pangangailangan ng katawan. Ang kanilang tunay na atensyon ay nakatuon lamang kay Krishna. Haribol!